Antichrist daw ako. Ibig sabihin ng Antichrist ay against ako sa kay Kristo at sa mga tinuturo niya. Yun daw ang mga sinasabi ng mga tao sa akin na paratang nila or pagbibintang na isa akong demonyo mula ako kay Satanas. Tapos ang mga sinasabi ko ay hindi kaugnay sa kung ano ang sinasabi ni Kristo. Napakamaliin niyang sinasabi na yan sa akin mga kapatid kasi ang totoo nga dito ay tinuturuan ko ang mga tao para maging mas malapit nga kay Kristo. Yung mismong pagbahagi ko nga sa landas ng kabanalan ay kung paano nga ang tao ay mabuo ang kanilang enerhiya at makalapit sila kay Kristo. Ano ba ang purpose talaga ng pagbaba ni Kristo sa atin dito? Ito ay para dun sa mga tao nga na naniniwala kay Kristo, pero kahit na hindi kayo maniwala kay Kristo ay makinig lang muna kayo sandali sa sasabihin ko. Kahit na hindi kayo naniwala kay Kristo ay makita nyo na nagturo nga siya ng kabutihan habang nandito siya sa mundo ng tao. Or kahit na naniniwala kayo na wala naman si Kristo talaga sa totoong buhay, ay tingnan nyo kung ano yung kwento niya at ang mga katuruan niya. Nagtuturo siya sa kung paano tayo nga magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa. Tapos ang mismong ginawa niya ay ang pagpapakamatay sa sarili niya sa krus bilang isang sakripisyo nga sa lahat ng mga tao dito sa mundo. Ito ang pagbibigay nga ng pagkakataon sa mga tao na matanggal ang salinlahing sumpa ng kasalanan mula sa una pang panahon, mula kay Adan at Eva, sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ni Kristo. Siya ang nagbigay sa atin ng daan para sa kaliwanagan. At ang binabahagi ko nga dito sa channel kong ito sa Eric Rojas Life Coaching Services na nagtuturo nga ng pangkalahatang self-improvement papuntang langit ay kung paano nga natin i-improve ang lahat ng iba-ibang aspeto ng ating buhay na physical, emotional, mental, spiritual, professional, social, financial, at lahat ng mga tinuturo ko ay kaugnay nga doon sa sinasabi ni Kristo sa Bible. Nagtuturo ako na balansehin natin ang material at spiritual katulad lang din ng sinasabi ni Jesucristo na ang tao ay hindi lang namumuhay sa tinapay or sa mga material na bagay, kundi pati na rin sa mga spiritual na bagay o ang mga salita ng Diyos. At ang pag-iiwas nga sa lahat ng mga kasalanan at pagsunod sa kabutihan na alam naman natin kung ano yung common sense na yan sa Bible. At kahit na hindi ka nga naniniwala or nagbabasa ng Bible, yung paggawa ng mga ibang bagay sa ibang tao na kung ano yung gusto mong gawin sa'yo at iiwasan mo gawin yung mga bagay na ayaw mong gawin sa'yo. Ika nga, ito yung tinatawag na golden rule. At yan din naman yung binabahagi ko dito mga kapatid. Dahil ang mga kasalanan nga natin ang mga pinagmumulan ng ating mga pagdurusa dito sa buhay natin. Doon sa kwento ng mga disipulo naman ni Jesucristo na nagtatanong sila kay Jesucristo kung sino ba ang nagkasala, yung bulag or yung mismong magulang ng bulag na pinanganak siyang bulag. Para magkakasala yung taong bulag na yon bago siya pinanganak para maging bulag siya sa pagpanganak niya kung wala namang buhay bago siya naipanganak sa buhay na yan. So, ibig sabihin nga, totoo ang sinasabi ko sa inyong reincarnation, mga kapatid. Meron tayong buhay bago ang mga buhay na isinasabuhay natin sa ngayong panahon. Ang mga tinuturo ni Kristo ay mga tinuturo ko din. Stricto ako dun sa moralidad na tinuturo ko at ginagawa ko talaga ang mga bagay na ipinapagawa sana ni Kristo sa atin. Kaya nga ako nabigyan ng mga kapangyarihan na maggawa ang ginagawa ko ngayon ng mga ritual na pagtanggal sa mga spiritual na atake, paghiwalay sa mga kabit, pagpaamo sa mga tao, pagtanggal sa mga malas at kabiguan sa buhay, at pagtagumpay sa iba-ibang swerte natin. Hindi ko magagawa ang mga kapangyarihan na yan kapag hindi ako nagsunod sa landas ng kabanalan. Tapos kasama na nga din dito yung pagbukas ng mga spiritual na pananaw at pagpalabas ng mga perlas ng kapangyarihan mula sa wala na nanggaling nga sa langit, sa kabilang mundo o sa iba pang mga spiritual na lugar. Ang kwento ni Kristo ay hindi kompleto sa Bible. Yung John 21 verse 25 nga ang nagpapahiwatig sa ganito na maraming ginawa si Kristo na hindi nailagay sa kahit anong kasulatan at kung isusulat natin ang lahat ng mga ginawa niya ay hindi sasapat ang lahat ng mundo para sa mga libro para dyan. Ang binabahagi namin dito sa channel kong ito sa Eric Rojas Life Coaching Services ay ang mga bagay nga na hindi naisulat para mas makita nyo ng mas malalim kung ano nga ba ang mga katuruan ni Kristo. Kahit na hindi ka naniniwala mismo kay Kristo, ay makita mo ng direkta ang mga spiritual na katuruan namin dito at tingnan mo para sa sarili mo kung makakatulong ba sa'yo na mas mapalapit ka sa Diyos o hindi. Ang ibang mga tao kasi ay hindi pa nga nila nasusubukan kasi takot silang subukan. Ang mga katuruan na binabahagi ko, iniisip kasi nila na demonyo yan, masama yan, satanas yan, kaya sinarado na nila ang kanilang mga isipan at hindi sila
makapagtanggap ng bagong impormasyon sa pamamagitan ng direktang spiritual na karanasan. Kahit na ang binabahagi ko nga dito ay ang striktong moralidad na hindi naman ginagawa ng maraming tao. Pero ito nga sana ang gustong ipagawa sa atin ni Kristo mula sa una pang panahon. Hindi dapat tayo makinig lang basta sa mga salita, kundi tingnan natin kung ano ang pruweba o resulta ang gawa ng isang tao para malaman natin kung ano talaga ang spiritong pinanggagalingan ng kanyang mga sinasabi. Ika nga, 'di ba, ang isang tao ay dapat husgahan sa kung ano ang kanyang gawa. Katulad lang din ng isang puno ay hinuhusga sa kanyang mga prutas. So yung prutas ng isang tao kumbaga ay makikita sa kung ano yung ginagawa niya sa mundong ito. Mag-obserba tayo ng mabuti kung sino ba talaga ang sumusunod sa katuruan ni Kristo o hindi. Subukan nga daw natin ang mga spirito, di ba? Sabi nga sa Bible na darating ang panahon na maraming kakalat nga ng mga propetang bulaan at magsasabi na sila si Kristo. Hindi ko sinasabi na ako si Kristo. Sinasabi ko nga na dapat sundin natin ang mga katuruan ni Kristo. Iba ang ginagawa ko dito at ang papel ko ay iba kaysa sa ginawa ni Hesukristo sa una pang panahon. Tinutuloy ko at sinusuportahan ko kung ano ang ginagawa ni Kristo mula sa una pa. Tingnan niyo yung mabuti at basahin, kilatisin, gawin ang mga katuruan ko at makikita niyo na mas nag-improve nga ang buhay ninyo papunta sa Diyos. Hindi ako anti-Christ. Tinutulungan ko nga si Hesukristo na mas maipalaganap ang kanyang kamalayan or yung consciousness niya sa buong mundong ito. Ito yung tinatawag sa ibang mga pag-aaral na Christ consciousness. Ito yung tinatawag nga na kamalayan na mag-isip tayo at mamuhay katulad din ni Kristo. Palawakin natin kung ano ang ating mga pananaw at buksan ang ating mga puso para tanggapin ang enerhiya ni Kristo na siyang magta-transform sa lahat ng buhay natin. Yan naman yung gustong mangyari ni Kristo na papasukin natin ang banal na espiritu sa ating mga kalooban para tayo ay maging Diyos anak na karapat-dapat para sa Diyos Ama. Kasi 'di ba lahat nga tayo ay mga anak ng Diyos. So dapat tayo ay mamuhay para maging karapat-dapat na tawaging mga anak. Lahat ng mga sinasabi ko sa inyong kaalaman dito ay isang synthesis sa kung ano nga ang mga natututunan natin sa Bible at dulot ito sa sarili kong karanasan na mismong pinagkukunan talaga ng kaalamang ito kasi hindi naman sapat na magbasa lang tayo tungkol sa mga iba-ibang bagay, kailangan ay danasin natin ng direkta. Huwag tayong makukulong sa mga konsepto na nababasa lang natin sa mga Bible or sa kahit anumang sagradong libro. Dapat magsikap tayo na maranasan ng direkta ang lahat ng mga pinag-iisipan natin. Lalo na tungkol sa spiritual. Hindi ako anti-Christ, mga kapatid, at hindi ko rin sinasabi nga na ako si Kristo. Ako ay nagdadala at nagbabahagi ng isang mensahe na tumutulong nga na mapalaganap ang kamalayan ni Kristo dito sa mundo ng tao. Para mas maunawaan mo kung ano ang mga binabahagi ko rito, sana maklik mo ang link sa post description para sa free Gabay sa Christ Consciousness, kung saan nga ipinapaliwanag ko kung ano nga ba yung kamalayan na ito para maging katulad natin si Kristo, na maging kaisa natin ang Diyos. Sana maklik mo ang link sa post description para sa free Gabay sa Christ Consciousness na ito. Sa Tagalog, Kristong Kamalayan. Patuloy tayo sa landas ng kabanalan para maging katulad si Kristo. Salamat po at God bless.